Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So yung first message po ninyo is animal bond, stand up for animals. Siguro Libra, sadyang mapagmahal din kayo sa mga hayop, no? Maaari na meron kayong mga pets and talagang tinuturing ninyong pamilya or parang mga anak ninyo yung mga animals na alaga ninyo, no? So one of your mission siguro in your life sa ngayon is to stand up for animals. Okay? Kaya this is a reminder para sa iyo. Okay? So what else? We have face your fears. Okay? It's about time na para harapin mo yung inyong mga takot and release the power of fear over yourself. Okay? Kasi always remember po na kung mamamayani yung takot sa puso ninyo, sa buhay ninyo, wala kayong mapupuntahan yan. No? You're not going anywhere. Kasi syempre, you will be scared. No? And you will be scared to take action. You will be scared to do anything. Diba? Kaya, papaano na lang? Sayang naman ang oras mo, sayang naman ang panahon mo, sayang ng opportunities and possibilities na sana'y binibigay sa inyo. Hindi ba? Kung mapipigilan lang kayong mag-take action because of takot. Kaya, ayan, no, face your fears. Ito yung panawagan sa inyo ng Divine Universe sa ngayon. Alright? Para hindi masayang, no, ang mga oportunidad na yan. Gawa ninyo ng paraan. Alright? So, tignan natin kung ano ba ang mga messages ninyo for the next 72 hours from the time na mapanood ninyo ito. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have seek counsel. Ayan. So, siguro kailangan ninyo ngayon na merong mag-a-advise sa inyo. Baka kailangan ninyo ng someone dito that can give you some advice or reminder, yung ganon. Okay? So, seek counsel. Seek for someone na po pwedeng mapagkakatiwalaan ninyo ng inyong kwento. Someone na can give you a different perspective. Yung ganon ba? We have asked for help. Ayan. By seeking counsel, diba? For seeking advice, in a way, you are also asking for help. Kaya, yun lang, maimportante din na tandaan po ninyo na kung sa tingin ninyo, kung mga sitwasyon ninyo, kunyari, kailangan na ninyo ng tulong, kailangan ninyo ng suporta ng iba, and wag lang kayong magdalawang isip na humingi ng tulong. Always remember that we are all entitled for help. We are all entitled for assistance. Okay? So, huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong. So, you just need to reach out to people para na mabigyan kayo ng tulong na kailangan nyo. Alright? So, we have dance. Baka kailangan ninyo ngayon muli, no? Gumalaw-galaw. Libra. Kasi baka naka-work from home kayo at, diba, pag nasa bahay ka, arang ang naiisip mo aside from your trabaho ginagawa, no, as sa office work mo, yung trabaho sa bahay, diba, yung mga household chores, but that's different, no, that's different from engaging in a physical activity na katulad ng exercise, katulad ng pagsasayaw. Iba yun, iba yung activity na ganon. Kaya you're being invited here to dance. Kasi kung dati ninyong ginagawa yan, dati kayong nagsusumba, kunyari, tapos baka hindi nyo na yan nagagawa, hindi nyo na yan napaperform. Okay? So, what else for Libra? We have study to know yourself. Okay? So, baka makakatulong sa inyo other than asking for advice from other people. Maybe, you can do some kind of reading, mga self-help books, diba?
para mas makilala mo yung sarili mo lalo, para mas makilala mo pa ng maigi ang sarili mo. Kasi sometimes, 'di ba, meron tayong mga napapansin sa sarili natin at hindi din natin ito naiintindihan, 'di ba? So, kung ayaw ninyo ng magtatanong, no? You can refer to books, 'di ba? At maraming self-help books na makakatulong sa inyo. So, tignan, tulad niya, 'di ba? Nagbabasa siya ng libro talaga. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo, Libra. Surrender to your intuition. Tune in to your inner voice. Okay? Be aware of any gut feelings, flashes, knowings, or aha moments that come through to guide you. Okay? So, tune into your inner voice. Huwag ninyong, ang tawag dito, huwag ninyong deadmahin ito, no? Ng mga mensahe na nare-receive ninyo through your intuition. Kasi those are guidance, no? From the divine. Those are mga mensahe from the universe na magli-lead sa iyo towards the right direction, magli-lead sa inyo kung saan kayo tamang pumunta, what are the next things that you need to do. Yun ang magpupush sa inyo para mapunta kayo sa lugar na dapat ninyong mapuntahan. There are also, siguro flashes, 'di ba? Or yung inner knowing ninyo. No, minsan may mga nararamdaman tayo na we don't know why we are feeling them. We don't know why ganun ang nararamdaman natin. Basta lang natin nararamdaman na ganun. And those are inner knowing natin, no? There could also be like mga visions, no? Baka meron kayong mga nakikita na sitwasyon sa mind's eye ninyo. Those are visions, no? Na po pwedeng pinapadala sa inyo ng universe. So, what else? We have surrender resentments. Holding on to resentments only poisons you. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward toward positive situations in your life. Kasi yung mga resentments na to, if you are going to keep them, no, in your heart, lalo lang bibigat ang pakiramdam ninyo. Lalo lang kayong masasaktan, no? Mas matagal pa if you keep your resentments within you. Kaya, sabi dito, try to forgive others, diba? Kung handa na rin naman kayo, nahihiya lang kayo sa sarili ninyo or for whatever reason, o handa naman na kayo na magpatawad na kayo. Patawarin nyo na din ang sarili ninyo for harboring those resentments for quite some time. 'Di ba? Kasi kayo din lang ang nahirapan. 'Di ba? So ngayon, maybe some of you are going to consider to forgive na, no? Para na makapag-move on ka na sa buhay so that you can start a new life on a clean slate, no? Na wala na kayong bit-bit sa dibdib ninyo na kung ano-anong sama ng loob. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.